Magandang hapon po sa inyong lahat. Diyan na po. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta niyo po yung katabi niyo? Come on. Napaganda po nating praise and worship kanina. Talagang day and night. Night and day. Kailangan. Si Jesus ang nauuna sa buhay natin. Ano? Amen? Amen? So, alright. Hindi na po natin patagalin pa. Let's, sa hapong ito, patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang ating pong main text sa gabing ito is, galing po sa John, chapter 14, verses 5 to 7. Ating pong basahin. 1, 2, 3. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know by my Father as well. From now on, know Him and have seen me. Sige po, let's pray. Pagandalian. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po sa hapong ito, O Diyos. Sa pagkakataon kami po ay makapagpuri sa inyo, makasamba sa inyo, God. Continue to pray. Lumalapit po kami sa inyo ngayong hapon. Open our hearts. Open our minds. Panginoon, lawakan mo yung aming pangunawa. Nang marinig namin ang iyong salita, amin pong maunawaan, amin pong maintindihan, at tumatak po sa aming mga puso. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So ngayong gabi po, patuloy po tayong mag-aaral. Nasa ano po tayo ngayon? Team natin today. This month po is about the Lordship of Jesus Christ. So ang title po ng ating pag-aaral ngayong hapon is Not an Option. Not an Option. So, the Lordship of Jesus Christ is not an option. The Lordship refers to the supreme authority of Jesus Christ sa buhay natin. Amen? Jesus has the ultimate authority sa bawat sulok po ng ating buhay. This should be obeyed and honored. Jesus is not an alternative po. So, ngayong buwan na to, pag-aaralan po natin paano po natin na ipapriority gagawing Lord si Jesus sa buhay natin, di ba? Paano po natin siyang gagawin na hindi po option. Hindi siya isa lang sa mga solusyon sa problema sa buhay natin. Hindi siya lalapitan lang natin kapag desperado na po tayo sa buhay. Because He is the only way, the only truth, and the only life. Lately po, sa social media, meron po akong nakitang video na may isa pong tao, dito po sa Europe yun nilalapitan niya yung mga tao sa labas yung mga naglalakad. Sabi niya, excuse me, do you know Jesus? Jesus Christ? Ni isa-isa niya. So sa dami ng tinanong niya, siguro let's say 10, ni isa walang nag-oo. Tapos yung karamihan doon, nagagalit pa pag, excuse me, tapos nagsasalita pa sila ng di magandang salita, parang dirin-diri sila sa salitang Jesus. So yung iba doon, they hate the word. Yung iba, siguro wala talagang alam. So marami pong tao ngayon, akala nila na accepting Jesus as their Lord and Savior is an option lang. So hindi po tayo, marami po tao sa labas, akala nila option lang. Or minsan hindi pa talaga nila alam. And how would you feel if someone made you an option lang sa buhay nila? Hindi ka priority, parang option ka lang. So pangalawa ka lang. Pag di pwede yung una, saka lang sila pupunta sa iyo. Parang medyo hindi, okay. So, marami pong mga hindi Kristiyano, akala nila option lang. And on the other side, wag po tayo magugulat, marami din pong mga Kristiyano na ganito rin. Hindi po nila ginagawang priority ang Diyos. Ginagawa po nilang second option lang si Kristo sa puso nila. Hindi siya Lord lang, hindi siya Lord. Parang demi-Lord lang siya sa buhay nila or substitute lang. Parang ganon. Because He is not to be second in our life. Dapat po, always, God first. Lordship should be absolute. Hindi po option lang. So, ngayong hapon, meron po tayong 3 points lang na pag-aaralan kung paano po natin magagawa. Paano po natin parang mga suggestions. How can we make Jesus the Lord ng buhay natin? So, point number 1 po. Point number 1, always know where to look. Always know where to look. Sabi po sa main verse kanina,
Verse 5, Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going. So, how can we know the way? Nagkaroon po ng confusion. Nag-uusap-usap po si Jesus at yung mga disciples niya. Then Thomas asked this. May confusion bilang tao, nalilito siya. So, that was an honest question. Like us, madalas din po natatanong natin sa sarili natin, especially in our struggle. Hindi ko na alam anong gagawin. Paano na? Parang gulong-gulo na yung utak natin. So clouded. It's so clouded kasi hindi si Jesus yung nakaupo sa puso natin. Diba? Life's path is filled with uncertainty. Marami pong hindi kasiguraduhan sa buhay. And even when we walk with Jesus, may mga pagkakataon na we still feel lost or unsure sa direction na nilalakaran po natin. Why? Why does this happen? Diba? Kahit alam po tayong Kristiyano, may mga oras na nalilito pa rin tayo kung saan tayo dapat maglakad. Naliligaw tayo, we stumble down, we struggle. Bakit po? Kasi may mga pagkakataon na hindi po siya yung naghahari sa puso natin. 50-50 pa rin eh. It's not 100% Jesus all the way. Parang may self-reservoir. Para pag nasaktan ako, meron ako para sa sarili ko, di ba? Sabi nga nila noon, pag nagmahal ka, huwag all in. Kasi masakit. So, we are not fully embracing the Lordship of Jesus Christ sa buhay natin. We're still us. Hindi natin alam kung saan titingin. Diba? Kaya umaabot po sa punto na, Lord, hindi ko na alam. Bitawan ko na muna to, bitawan ko na muna yan. We get confused. Naliligaw po tayo. Kasi bilang tao, nalilito po tayo. We don't know where to look. We always rely on our human nature, on our human instinct. Kung ano yung unang pumasok sa isip natin. Hindi ko ano yung sinabi ni Lord, ni Jesus, ano ba yung unang niyang sinasabi, ano ba yung sinabi ng salita niya. We look for temporary solutions agad. We don't look sa puso natin kung si Jesus ba yung nakaupo diyan. Diba? But we forget to look sa tamang direksyon. We don't know where to look. Saan po tayo dapat tumingin? Kay Jesus. Diba? We forget to fully embrace na si Jesus lang ang Diyos ng buhay natin. Minsan, mas nangingibabaw po tayo. Me. Diba? Hindi po yung Lordship ni Jesus sa buhay natin. Diba? Hindi po ang trabaho natin, hindi ang negosyo natin, hindi po ang pera natin. At lalong hindi po yung mga connection natin sa buhay. Yesterday, I was with my boss. Pinaflex niya yung mga connection niya. Sabi niya, ibang lahi ito. Sabi niya, kung wala akong connection, yung negosyo ko dadamputin sa trash. Kahit anong sabihin ko, supplier, meron siyang connection talaga. So, binabrag niya sa akin. It occurred to me, kahit ano pang brag mo, kung di naman si Jesus, yung naunguna sa puso mo, wala rin. Diba? Dahil tangi ang connection lamang natin kay Jesus ang mahalaga. Yung Lordship lang niya sa buhay natin. Diba? Isa sa problema ang focus, kanino po dapat? Kay Jesus. Instead of looking for worldly solutions, start focusing on Jesus. His Lordship sa buhay natin. Him being the Lord and having full authority sa buhay natin, mga kapatid. His Lordship is our priority. Dahil hindi po natin kakayanin to kung tayo lang. Diba? Kung ikaw lang, di mo kaya yan eh. We can brag all we want, pero deep inside, si Jesus pa rin talaga. Diba? Isama po at unahin natin ang Diyos palagi. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 6, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. So once we look in the right directions, mga kapatid, and starts to acknowledge Jesus' Lordship sa buhay natin, tingin niyo po, aabot pa tayo sa punta na, Lord, di ko na alam. Aabot pa tayo sa puntong ganon, Lord, di ko na alam. Hindi na po tayo aabot sa ganon kasi we acknowledge Him as our Lord. Kapag nalilito po tayo, let us be like Thomas. Magtanong po tayo if hindi natin alam. Or nalilito tayo, let's ask. Huwag natin iunahin yung sarili natin. There are other people who can guide us. Diba?
Hindi po nakakabawas ng pagkatao, hindi po nakakabawas ng dignidad, at hindi po nakakawala ng respeto kapag in-acknowledge natin yung Lordship ni Jesus sa buhay natin. Kapag we start to acknowledge Him as Lord and only Lord sa buhay natin, mga kapatid, then we will know where to look. Hindi na po yung sarili natin. Matik yan. Si Jesus yung nakaupo sa puso natin. So, ayun po. Always know where to look. That's our point number 1. Point number 2 po. Always know who to look. Who to look. Sa verse 6 po ng main text natin, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. One of the most powerful verses of Bible. Lagi po nagagamit. May maraming awitin na binasi po sa verse na ito. Kasi po, dito po is declaring Jesus' complete divine lordship. His complete authority. It is a declaration. Sinabi niya, hindi naman siya nagtanong. Hindi rin po sentence, sinabi po, di ba? Exclusive na siya lang ang tanging daan napunta sa Ama. Napakaganda po nung sinabi, no one means no one can come to the Father except through Jesus. Po. Jesus is the way, sinabi doon. Jesus is not just showing the way to the Father. He said, I am the way, sinabi ni Jesus yun. Diba? Through His death, through His life and resurrection, He opened the path for humanity to be reconciled with God. Jesus is the truth. Sabi po, Jesus is the truth. And He is the truth that He is Lord. He is salvation. To know Jesus is to know God. To know God is to know eternal life, mga kapatid. Once we accept Him as our Lord, ginawa natin siyang Diyos sa buhay natin, His Lordship we acknowledge. Jesus is the life. Jesus is the source of both physical and eternal life. Through Him, believers receive new life, salvation po, and eternal life with God. Napakaganda po na sinabi, no one comes to the Father except through Jesus. He is a bold, exclusive claim. Salamat po. Ano po? Siyang naging tulay for us to connect with God once again. This is an example of His divine authority and lordship over salvation, mga kapatid. Ang galing po, no? Parang 3-in-1. Complete package na. Parang lahat na. Once we acknowledge Him as our Lord sa buhay natin, we receive that salvation package. Parang kakatok sa pito mo, Shopee po, salvation, ikaw na natanggapin mo. Diba? Isa po magandang example nito, nakita po natin sa Luke chapter 23, verses 42 and 43. Luke 23, 42, 43. Sabi po doon, then He said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly, I tell to you today, you will be with me in paradise. Paradise. This is a perfect example po ng salvation package. He confirmed and affirmed and acknowledged that Jesus is Lord over his life. Kahit po last minute na. And alam niyo ba mga kapatid, once we do this, there will be an endless supply of divine grace habang tayo ay nasa umbrella ng Panginoon. Kapag ginawa natin Lord, Jesus sa buhay natin, His Lordship, habang tayo nasa umbrella niya, there is divine grace. Habang tayo nabubuhay, we will have sufficient divine grace. Hindi po nang kukulang ang Panginoon. Diba? Just like what happened to Paul. Diba sa 1 Corinthians 12:9? Sabi po ni Paul, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Diba? My grace is sufficient for you. Napakaganda po nung sinabi ng Lord. Diba? The present tense ng verb is sufficient. Hindi naman sinabing was sufficient eh.
Diba? Is sufficient. Ibig sabihin, constant. Hindi po nauubos. Diba? Habang nasa umbrella tayo ng Panginoon, hindi po mauubos yung grace. Constant means lagi nangyayari. 24/7. Hindi tinanggal ng Diyos yung tinik sa mata ni Pablo. But the Lord continually supplied him with divine grace to endure the pain. So once we accept and acknowledge Jesus is Lord sa buhay natin, there will be divine grace. Only po yun. Hindi po tayo mahihirapan kasi the Lord is with us. Ang galing po, di ba? Ang gandang benefit kapag siya yung Diyos natin sa buhay. Mas maganda pa sa benefits ng employer mo. Yung mga benefits po ng employer natin, napakalimitado lang po niyan eh. Diba? Kahit gusto pa natin extend yung mga leave, hindi na ubra, minsan unpaid, bitin. Diba? Bitin lahat. Pero yung benefits sa ilalim ni Jesus, only po yan. Diba? Wala pong hindi magandang benefit sa ilalim ng magiging Diyos niya. Diba? Name one thing po na hindi maganda nangyari. Let's think something. Wala tayong maiisip. Diba? Wala. Wala. Kasi po lahat maganda. Once we make Him Lord over us, once we know who to look to, maniwala tayo kapatid, gawin mo siyang Diyos ng buhay mo at magiging maganda ang ending ng life story mo. Hindi po tayo bibigoy ng Panginoon. That is proven. Pwede lang natin kontakin yung mga nasa langit. Totoo ba? Sabihin sa'yo, huwag ka na magduda. Gawin mo siyang Diyos ng buhay mo. Once we know who to look to, Jesus lang, maniwala po tayo. Yung libro ng buhay, maganda na ending. Yung pang fairy tale pa, the end. So, hindi po suspense. Why? Because He is the only way, the only truth, and the only life. The only Lord you need sa buhay mo. Sa buhay natin. Wala nang iba. Hindi natin kailangan, hindi na natin kailangan ko ano pa man. Siya lang. Si Lord lang sapat na. Diba? Point number 3 po. Always know why you need to look. Point number 3. Always know why you need to look. So verse 7 po ng main text natin. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Jesus is making the point that He and the Father is one. Sinabi po dito, di ba? Nung sinabi niya, you have seen Him, He means that seeing Jesus, the disciples are already seeing God habang kausap niya yung mga disciples. Kaya sabi niya, nakita niyo na ako, nakita niyo na rin yung Diyos. This is Him declaring His divine lordship and identity. Sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 3, the Son is the radiance of God's glory and exact representation of His being. Ibig sabihin po na exact, mismo. To truly know Jesus is to know God the Father. Because Jesus is the perfect representation of God in human form. It's about relationship po, kapatid. To know Him personally is to know God personally. Jesus is not just a teacher or prophet. He claims full divine authority sa buhay natin. To call Jesus Lord means to acknowledge Him as our King and Savior and God sa buhay natin. It's just that, hindi lang lumalabas sa bibig natin, Lord. Tapos di naman natin siya ina-acknowledge bilang Lord sa buhay natin. Diba? Kapag sinabi po natin, Lord, let us mean it. Na siya po, yung nangunguna sa buhay natin. And there is hope and comfort po. Kasi po yung timeline, nalilito po yung mga disipulo. Inassure po sa kanila ni Jesus, sinigurado niya na siya po yung Diyos. Siya po ang Diyos. That we acknowledge Him as our Lord, He will lead us to the Father. And He is enough for that journey. Wala na pong iba. Because Jesus' Lordship is not negotiable. Wala na pong tawad-tawad yun. Wala na pong option.
It is not an option. Living under Jesus' Lordship means choosing Him over everything else. Uunahin po natin siya. Hindi po siya option lang na baka pwede muna i-substitute si Lord. Baka pwede muna i-substitute si Jesus sa puso ko. Ito muna, yun muna. Hindi po. Kasi magkakaroon po ng hati yan eh. Magkakaroon po ng division sa puso natin. At unti-unti po tayong kakainin yan. Bakit? Sinabi po sa Bible, Matthew chapter 6, verse 24. No one can serve two masters. Either you will hate the one or love the other. Or you will be devoted to the one and despise the other. Ito po yung pinakamaganda. You cannot serve both God and money. So magkakaroon po ng division sa puso natin. Hindi po pwede dalawa yung Lord sa buhay natin. Siya lang. Kasi hindi po interested ang Diyos na sineshare yung loyalty with other masters ng buhay natin. Like wealth, fame, or power. He's a jealous God. Kailangan po, siya lang. Pag sinabi siya lang, dapat meron po tayo yung parang sa kabayo. Yung diretso lang po yung tingin. Wala na segue. Pag sinabi po natin siya yung Diyos natin, panindigan po natin, siya lang yung Diyos natin. Wala nang agam-agam. Ang mahirap po sa atin yung iba po. Medyo pag naliligaw po na landas, mas pinipili po yung ibang pathway kaysa sa diretso lang po. Kasi hindi po nila napapriority. Hindi po natin napapriority yung Diyos. Lalo po dito sa lugar natin, mahirap po ang struggle. We need to balance between our career and our pagsamba sa Panginoon. Pero tatandaan po natin mga kapatid, kahit ano pong kayod natin sa buhay, kahit pasukan pa po natin lahat ng holidays and Sundays, kahit mag-double job or triple job pa po tayo, kapag hindi po natin inuna ang Diyos sa puso natin, we will never find satisfaction sa buhay natin. May void. There will be a void sa puso natin. Kahit ano pong gawin natin. Pero once na gawin natin siyang Diyos ng buhay natin, matik yun, yung Lordship card activated. Panis po lahat ng credit card doon. Lordship card. Lahat po ng premium benefits ng pagiging anak ng Diyos, makukuha po natin lahat. Kahit hindi po tayo sagana sa kayamanan, mararamdaman po natin satisfaction sa buhay. Kasi yung Diyos po yung nakaupo sa trono ng buhay natin eh. Kaya hindi po pwede na dalawa yung Lord sa buhay natin. There will be division. Mahahati. You will hate the other. At hindi po ito option. Kailangan po ang Diyos lang. Nakakalungkot po kapag meron po tayong mga kapatid na naliligaw ng landas. Kailangan po natin silang tulungan. Paalala po natin kung ano po yung tama. Paalala po natin that Jesus is Lord over our lives. When we declare this, kasama na din yung loyalty doon. At yung commitment, mga kapatid. Kristiyano na po tayo, dapat inuuna po natin ang gawain ng Panginoon. Dapat po, His Lordship ang naunguna. Hindi po tayo lulubog, lilitaw sa church. Hindi po tayo lulubog, lilitaw sa presensya ng Panginoon. Hindi po seasonal ang pagiging Diyos niya sa buhay natin. It's always whole year, 24/7. Marami pong struggle sa buhay. Marami po tayong kakatumba. Pero once the Lord is with us, lahat po yung mapagtatagumpayan po natin. Hindi lang po siya Diyos sa buhay natin whenever it's convenient for us. Kahit mahirap. Sa atin po kaya gawin ni Lord yan. Di ba? Dineclare po natin siyang Diyos, pero ginosting tayo ni Lord. Diba? Declare po natin siyang Diyos, dapat siya lang. Diba? Jesus being the Lord in our lives is not an option. It's a must. Kasama po ito ng salvation package. Meron po akong iiwan sa inyo bago po tayo matapos. Gonna ask something. Pag-isipan po natin mabuti. Is Jesus the true Lord sa buhay po natin? Si Jesus po ba ang naghahari sa puso natin?
Or is something else ruling in our lives? May kahati po ba siya? What if nung namatay siya sa krus, ginawa ka lang din yung option. Ginawa din niya tayong option sa kanya. Hindi po tayo kasama sa maliligtas. Opsi yan, di kasama yan. Option lang eh. Diba? Hirap po, di ba? So, let's not do it. Let's acknowledge Him, Lord, sa buhay natin. Diba? One thing I know po, nung namatay siya sa cross, hindi niya po tayong ginawang option lang. Namatay siya para sa iyo, para sa atin pong lahat. You were not an option. He gave His life for you. Kaya please, kapatid, huwag po natin gawing option lang ang Panginoon. Let us declare that He is Lord over our lives. Do not make Jesus an option lang po sa buhay natin. Yeah. Jesus is Lord sa buhay po natin. Maraming salamat po. God be the glory. Hindi po siya, spare tire. Noong pong 1400s, doon po unang nailagay sa dictionary ang salitang priority. And the word is singular during that time. Hindi ho priorities. Okay. And then after 500 years, in the 19th century, naging priorities. Nagkaroon na po ng plural form. But originally, priority is only one. Wala pong number 2. Pag nag-fail ito, well, although sa ngayon, na sinasabi natin na ang order ng ating priority is God, and then family, and then job, ministry. Set of priorities. Pero ang original po na salitang priority, ibig sabihin, only one. Wala nang iba pa. Wala hong backup dapat si Lord. No backup na, Lord, pag nag-fail yung promise mo, etong gagawin ko. Kung yung kalooban mo ay hindi nag-work out sa buhay ko, may plan B ako. Hindi po dapat ganoon. Yun po yung message sa atin. Okay? Na, diba, pag tayo mga may sasakyan dito, halos hindi na nga natin nagagamit yung spare tire. Ibig sabihin, pag ginawa natin si Lord na option or spare lang natin, most probably, hindi mo na siya talaga kailangan. Hindi mo siya tatawagan. Hindi mo siya hahanapin. Hindi tayo susunod sa Kanya. But, yung pong Lordship means He is the only one. The first. Pero kasi pag sinabi natin He's the first, mayroong second. Kaya nga, dapat bumalik tayo sa 14th century, no? Pag siya yung priority natin, ibig sabihin, He is the only one. Wala ho dapat back up ang ating Panginoong Jesus. Yung pagsunod natin sa Kanya, hindi ho option lamang na may iba tayong inuuna. Pag sinabi nating Jesus is Lord, absolute talaga siya, authority sa buhay po natin. No? Lord siya ng finances natin, absolute authority siya sa family life natin, absolute authority siya sa job natin, sa career po natin, sa education natin, lahat, bawat aspect ng buhay natin, He should be the Lord. Ibig sabihin na siya ang may absolute control. Hindi yung, Lord, ako muna, or, sige Lord, pababayaan kita pag nag-fail ka, ako na lang ulit hahawak ng manibela. Para may co-pilot lagi si Jesus. Hindi po dapat ganun. It's the message na sinishare po sa atin about not an option. Ang pagsunod sa ating Panginoong Jesus as Lord and Savior is not an option. Amen po? Amen. Marami kasi, mag-church ako pagka wala akong work sa time na yan. Okay. Hindi naman mawawala yung work eh. Laging may work eh. Okay? Pero ang tanong, lagi bang andyan yung guidance ng Panginoon sa'yo? Because when we do not prioritize Jesus, kahit anong pagsisikap po natin, tama yung sinabi ni Brother Ian,
Kahit mag-double job, triple job tayo, overtime, holidays, pinapasukan natin lahat. Kung wala yung blessing ng Panginoon, parang butas lang yung bulsa mo. No? Yung sabi sa Old Testament na parang kang umaani ng marami, pero parang yung sisidlan mo ay butas. Pag lagay mo, hindi ka na, isang kisap mata, nagugulat ka, asan na? Parang tubig lang na umagos, wala na. But if whatever we do is sanctified, no? We make it holy, Lord. May blessing ang Panginoon. His grace is sufficient. Sabi pa nga, more than enough. More than enough para po sa atin. Amen. Yun lang po yung gusto kong i-reinforce dun po sa message natin. No? Hindi po siya spare sa buhay natin. Even your wife, even your partner, even your family, hindi po sila ang priority natin. Tanging Lord lang. At pag inuna natin siya at siya yung una, He will take care of all our concerns. Siya po ang mangangasiwa. Pag siya ang namahala at siyang nangasiwa, magpa-prosper po yan. Pero pag tayo, Lord, akong hahawak ng manibela, kahit anong pagsisikap po natin, hindi ho magtatagumpay. Yes, siguro sa mata ng mundo, sabihin mo na, dahil yun ang basihan ng success para sa kanila, para, okay, successful ka, pero hindi yun yung totoong success. No? Nakikita po natin na yung series natin about, nung nagsimula yung series po natin sa Book of Ephesians, na i-share ni Brother Exelon na ang blessing ay hindi po material. Ang totoong blessing, hindi material things. Ang totoong success is not having material things. Kundi yung buhay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Doon natin ma-feel yung satisfaction, yung contentment, yung fulfillment po talaga sa buhay na ito. You may not have everything. Sabihin ko sa iyo, kahit anong gawin natin pagsisikap, you will not have everything in life. Pero pagka pinamahala natin sa Panginoon lahat, kahit may mga material insufficiencies, hindi ho tayo nalulungkot, hindi ka nag-worry, hindi ka na-stress, no? Hindi ka na-distress, hindi ka na-depress, no? But you feel the joy inside knowing that His grace is more than enough for you. Tayo po yumuko to end yung message po ni Brother Ian. Lord, we thank you for your words. Thank you, Lord, for reminding us where to look, who to look to, and why do we have to look unto you? Bakit sa iyo lamang kami titingin? Looking unto Jesus. It's the beginning and He is the perfecter of our faith, Panginoon. Marami pong mga distractions sa mundong ito. Nilalagay ang kaaway lalo ng ngayon, Panginoon. At tulungan mo nga po kami na sa iyo lang kami tumingin. To look heavenwards. For we know, Lord, na pag nakaset yung heart namin at mata namin, isip namin sa bagay na nasa langit, ang amin pong mindset is not just temporary but eternal. We're setting our lives upon eternal things. And hindi po kami madideceive ng kaaway na ubusin yung oras namin para sa mga bagay na pansamantala, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong anak na ginamit. Patuloy niyo po siyang gagamitin pa, Panginoon, and i-anoint to continually use his life para po ibahagi ang inyong salita. Maraming salamat din sa mga kapatid na nakarinig ng inyong salita.
dito po sa pagtitipo namin, even online, Panginoon, sa aming live streaming, Panginoon. Thank you for blessing each one of them. We give you praise, glory, and honor in Jesus'